Good morning guys, let's go north. Papunta tayong Rizal at kasama natin sila Brian, Bon at si Ate Nuna. Akit tayo ng Mount Oro for this ride. Let's go. It's 4:44 a.m. Dito tayo sa intersection ng Plaza Palapala. Usapan namin, sa Alabang Llanas kami magkikita-kita nila Brian ng 5 a.m. At evidently, late na ako dahil nag-ride out ako ng 4 a.m. Nagsabi ako sa GC namin na haalis ako ng 4 a.m. dahil umiilab kasi talaga yung tiyan ko. So, kailangan ko munang uminom ng Imodium para mag-settle in siya. Okay naman yung paramdam ko, yun nga lang, na talagang umiilab yung tiyan ko since kahapon. Kaya yan, message ko sila by 5 a.m. Tiga natin kung magra-ride out na sila. And kung ganun mangyayari, hahabol na lang tayo. Okay naman yung paramdam ko, I'll make sure na iinom ng tubig. Dahil grabe rin ang init ngayon. So, ayan. Kaya na lang natin tong stoplight na to na mag-go. Then, we will be on our way. Good luck sa akin. 5 a.m. nandito na tayo sa Vermosa at kaka-message ko lang din sa GC namin. Ayos, hintayin nila ako. Kaya paspasin na natin to hanggang sa Llanas, Alabang kung saan kami magkikita-kita. More likely 45 minutes to 1 hour kukukain to. Takbong 20 lang para syempre meron pa tayong lakas na ipang-papadyak papuntang Mount Oro. So ang ruta pala natin going to Mount Oro, ang pinilat ko sa Google Map kagabi ay from here dito tayo dadaan sa Danghari syempre, and then Llanas, Alabang going to SM San Mateo, Rizal, and then Eastwood Residences, tapos rekta na tayo sa Mount Oro view deck. That's approximately 87 kilometers plus. Yun yung pagkakatanda ko. So let's go. Pasok tayo dito sa IDEA para di na tayo ikot sa MCX. At saktong 6 a.m. nandito na tayo. 6 a.m. Ayan na yung Llanas. Ay nako. Sobrang tagal. 2 oras din. Dito tayo sa gilid ng Llanas pupunta kasi madalas dyan naghihintay sila Brian. Ayan. What's up? Sorry, late. Yeah, okay lang. Wala si Bon? Wala nga, parang hindi nga nagre-reply eh. Laban pa ako doon. Ganda pa ng panahon, oh. At larga na tayo ng 6:12. 12 minutes lang ako nagpahinga. Uminom lang tayo ng tubig, rehydrate. Tapos bumili ako na 2 pirasong tinapay for us to get going lang. Since maaga pa naman, hindi ko kailangan ng masyadong mabigat na pagkain. Yung reason din is baka makit yung tiyan ko or mangilap ulit. Dito tayo dadaan sa service road going to Sukat, then Pingutan. Tapos hindi ko na alam kung ano susunod. Susunod tayo kay Ate Nuna at kay Brian. Let's go! Pumiretso tayo dito sa DOST sa may Bikutan. Last time na dumaan tayo dito, ginagawa pa tong kalsada na to eh. Pero ngayon, ayos na. Mas maganda na yung kalsada yung DOST. Ayos, diba? Time check muna tayo. It's 6:36 a.m. At sabi natin na dire-diretso na daw to. Let's cover some distance para mas maaga tayong makaakyat sa Mount Oro. Let's go! Ayan. Bago tayo dumaan sa C6, kung nakikita nyo yan, yung
pinasukan ng puting kotse. Diyan tayo lalabas kung sakaling diniretso natin yung papasok ng Llanas kung saan yung meet up place namin kanina. Ngayon, diretso tayo dito at pabaybayin na natin ang C6. Bargadaan Bridge. Inabot tayo ng traffic dito sa Bargadaan Bridge. Kakaliwa tayo dito. Dahil sa Marikina daw tayo dadaan, sabi natin yun. Siya yung ating magiging guide sa ating ride niyan. Woo! Dito tayo dadaan, pa Marikina. Actually, nakadaan na tayo dito one time. Yun yung naligaw-ligaw tayo sa una nating century ride. Punta tayong SM Taytay Rizal. Ganda nito, MK Cruiser. Ngayon, minapaybay na natin itong Pasig City. Kakanan tayo, sabi natin una, kaya syempre kakanan tayo. Kaya walang din ito nadaanan. Kaya kailangan talaga dito, alerto ka. Yeah. Hindi pa. Kain tayo? O mamaya na to. Oo, pwede naman. Tayo na nga. Nag-decide kami nila Brian na wag mo na kumain. Kakain na lang kami bago kami umahon paakyat. Doon na lang sa malapit bago kami umahon sa Mount Oro View Deck. Kasi sila Ate Nuna, hindi na namin makakasama paakyat doon. So, chinek na lang nila yung mapa natin. And dalawa na lang kami ni Brian diretso doon sa Mount Oro View Deck. Ang magiging ruta natin is going to SM San Mateo Rizal and then Eastwood Residences. Tapos, doon na siguro tayo hahanap ng mga kainan. Ayan, dito tayo sa overpass. Mas madali nga, no? Kesa akay-akay natin yung buong bike. Bali dito kumapak sa steps. Tapos dito yung bike. Excuse me. Diretso lang tayo. Bali may walay na sila Ate Nuna at si Sir Juno. Papunta pala silang Timberland. So tayo naman, diretso lang tayo dito. Nakaka-amaze lang. First time kong makatating dito and kahit na masikip o maliit yung kalsada, malinis siya tignan. It's 8:18 AM. Meron pa tayong at least 1.7 kilometers away dun sa first stop which is SM San Mateo Rizal. Kaya dire-diretsuhin na natin to. And finally, nandito na tayo sa Welcome Arc ng San Mateo Rizal. And 850 meters away tayo sa SM San Mateo. Ang ganda ng kalsada dito. So far, malamig-lamig pa ang panahon. Inabot tayo ng stoplight. Dito pala, sa kanan, diretsong Timberland. So kakain muna tayo pagdating natin ng SM San Mateo. Touchdown! Sarado pa tong SM kaya hanap tayo ng ibang mga kainan. And kahit bukas yan, may makakain sa loob.
Hanap muna tayo ng mga kakainan dito. Alright. Time check, 8:58, 2 minutes before 9. Rekta na tayo papunta ang Eastwood Residences. So, di natin kabisado to, pero subukan natin kung ano ang makakaya natin. At isang malapit na update, di pala nagising si Bon. Nag-message siya sa GC namin na hahabol siya. Bali, nag-ride out na siya. Dito makikita na natin yung mga bundok San Mateo Rizal. We are 9 kilometers away puntang Eastwood Residences, and sinet naman ni Sir Juno and Ate Nuna yung expectation natin na medyo maraming ligo doon kaya nakakalito. Mahalaga talaga merong Google Maps. Sana di tayo maligaw. Pasok na tayo ng Montalban. Ang daming ginagawang kalsada dito. We are now approaching Eastwood Residences. We are 1.9 kilometers away. At ayan na nga! Ayan na yung ahon! Ayan na! Wow! Ang ganda mga bundok! Dito sa parte na to, nalagpasan na natin yung Eastwood Residences na pinin natin sa Google Map. Ngayon, papunta na tayo sa ating goal destination, which is the Mount Oro View Deck. At nagsisimula na maging rolling yung mga daan dito. Alam kong malapit na tayo. Kapanan tayo dito. Eto na, gravel na. Putik, daan-daan lang para di tumalsik. Wala pa naman tayong mudguard. Ito, mayroong school dito. Balik tayo sa Patag, although medyo may mga basang parte. Mas okay na to kaysa kanina sa lubak. Ayun si Brian. Ayun na! Akyata na! After natin umahon dito sa merong semento, balik tayo sa gravel. Oh, time check, 10:11. At nabalik na tayo sa recovery part ng ruta na to. Grabe. Chill pace na lang natin. Pag sinabi kasing ingat, alam mo na eh, no? Ano pag Tagalog, iba yung Iba yung dating, no? pag right kick, okay lang. Pag ingat, parang alam mo na kagad yung difficulty, no? Mula doon sa pinagpahingahan natin ng konti, dito tayo sa kaliwa sa merong maayos na daan, paahon, papuntang Mount Oro View Deck. 9.6, 12%, tuloy-tuloy. 40, hanggang doon sa pangalawang siko. May konting recovery, papuntang another recovery. We are 2.8 kilometers away sa Mount Oro View Deck. Pagandahan lang, merong mga recovery, no? Yun, gamit ko yung lahat ng gear ko. Nasa 14 to 15% max yung gradient. Grabe. After lusong at bahagyang recovery, ahon ulit. Stop. Sa dulo na pala. Hindi na natin mapipilit. 9% gradient pero loose na yung gravel. Morning po.
Max na yung gear ko pero ang kunat pa rin. Paalang niya. Hindi na rideable yan, oh. Yung talagang itulak. Malayo pa to, kuya. Modulas yung gulong ko, guys. Yung mga boto kasi dito, malalaking gravel, tapos parang clay yung lupa. Ayoko ipilit. Lalo na gulong ko 35 silang. Grabe. Soft drinks tayo, bro. Oo. Oops. Muntik na. Meron tindahan. Hello. Ayan. Continue tayo sa last 1 kilometer. May hangin na ngayon. Takpong 11 o'clock. Yeah. Dami na rin palang tindahan dito, no? Yan yung ahon. Hindi kaya. Dumudulas. Dumudulas talaga. Lalo pa pag umulan, no? Putik niyan. Tulak. Ayan yung view sa gilid. Yan si Bray. At ito yung view habang nagtutulak ako. Last 1 kilometer. Ayun, maganda rin na na-experience natin tong ganito bago siya masemento. Kasi puspusan na yung ginagawa nilang pag-ayos ng kalsada dun sa bandang baba bago makarating dito. Kaya, di ba, na-experience natin tong gantong state niya. Experience ni Kuro makarating sa kanyang natural habitat. Ayan. Sarap ng hangin. Nakakapalag naman yung gravel bike natin pero may mga pato talagang madulas. Yeah. Tulak na lang. Ito, nagtutulak pa rin si Mekmek. Kanya naman yung mga bato. Yung sa kabila medyo wala pero dudulas lang din yung gulong ko dyan. Kaya anlilakad. Dapat dito mas wider yung tires na gamit. Kaya kung sa kaya pero lalakad ka talaga. Mahirap. Ako nang pilitin. Last 100 meters. Buti na lang. Walang araw. Kung hindi, tostado. Mga naka ATV, no? Yeah, hirap yan. Medyo parang pupulikatin na rin ako eh. Konti na lang. Malapit na. 130 meters na lang. Para kunwari malakas. Yeah. Ngayon natin si Ian How. Ay nako, dumudulas talaga. Hindi kaya. Nakita na natin kung sino talaga tayo. Grabe. Sarap magbike. Mababang tunilakan mo ah. Oo pre, sinukuhan ko na. Parang gusto ko na nga bumalik eh. Bakit tayo makit doon? Oo. Nakapogi naman tayo pagdating natin doon. Pag-picture doon, kita yung hirap. Set na tayo. Napagpahinga na rin tayo. Time check, 12:23 PM. Hindi po lang, bakit sobrang salambot yun. Ito yung view guys. Merong view doon. Doon ng mga buildings. Tapos dito naman puro bundok na, napapalibutan ng mga bundok. Solid. Itong akitin natin yung merong altitude marker ng Mount Oro. So yan. Solid. So akitin natin to. Huwag na natin pilitin na sakyan yung ating bike dahil mahirap talaga siya sakyan. Si Brian niya naka MTB na eh. Tulak lang din. Pero sinakyan niya yung bike niya paakyat doon sa pinagpahinga namin. Dito tulak lang. Mahigit 1 oras din kaming nagpahinga bago namin inakyat itong view deck. Tinapat namin nung nagtago na ang araw sa mga ulap. Lamig ng hangin, no? Solid, ang ganda. Ay, wala na yung Mount Oro. Oo.
Dito sa taas ay may iba't ibang klase ng mukha at estado ng kapaligiran ang makikita. Mukha ng kalikasan na puno pa ng naglalakihang puno, mukha ng syudad sa di kalayuan kung saan kami nanggaling. At mukha ng kabundukan na nakakalbo na para mapunan ang pangangailangan nating mga tao. Dito sa taas, hinanap din namin yung marker ng Mount Oro pero di namin nakita. Ang naisip namin ay tinanggal o natanggal dahil meron kaming nakitang dalawang butas sa lupa na parang pinagtayuan ng marker. Doon pa daw pala sa kabilang parte ng view deck ang marker pero di na namin hinanap ng time na yan. Siguro dahilan na lang ito para mabalikan din namin ito soon. Baba na tayo dahil may message natin si Bon kung nasa na siya. Dahil lumabol siya sa ride na to. Ayan. Subukan natin. Katulad ng pag-akyat ay naglakad na lang ako ulit pababa hanggang sa pinaka-rideable na parte ng rough road section ng Mount Oro dahil mas mahalaga sa akin ang safety. Grabe. Ang hirap. Hindi ko masakyan kahit sa baba. Baka magkaroon pa ng aberya. Lakad na lang talaga. Tatakot eh. Siya nakakangalay. And finally, ito na tayo sa easy part, bababa. At dito yung mga parting nadaanan na ng pison. Medyo na flat na yung kalsada. Ano si Brian. Hindi ganun kahaba yung kalbaryo ng pag-akyat. Pero syempre, hirap pa rin maglakad. Dito lang yung parting para sa akin kayang-kaya ng aking gravel bike. Bababa, hanap tayo ng mga kainan. Ayan. Oh yeah. Oh shit. Yan, dito na tayo sa sementado. Let's go. Naging mas madali sa akin ang pababa at mas mabilis din ang pagbalik sa main road dahil fresh pa sa memorya ko ang mga dinaanan namin sa kalsada mula Mascap hanggang palabas ng Eastwood Residences. Dito tayo sa McDo, kain muna tayo. Time check, 1:52. Dito tayo. Pagdating ng Montalban, Rizal ay nagtanghalian kami ni Bryce sa fast food at doon na rin namin hinintay si Bon dahil humabol siya sa amin. Napagdesisyon na namin na rekta na kaming uuwi dahil hapon na rin. Kamusta tayo kumain at kasama na namin si Bon. Na tayo ngayon sa ruta. Ngayon, sumikat na yung araw at hindi. Mula Rodriguez Rizal ay magkakasama na kaming tatlo. Dinaanan namin ang San Mateo, Marikina, Santa Lucia, Taytay at kahabaan ng C6. Let's go! Dito ay naispatan ako ni Sir Keith. Salamat sa support, Sir Keith, at shoutout sa'yo.
Maliwanag pa ng baybayin namin ng Bikutan at sukat East Service Road. Nakakatawa kasi may naamoy kami ni Bon na nagtitinda ng calamares along the way kaya kumain muna kami sa Muntinlupa. Salamat sa pa-dinner, Bon. Dito ay lobat na ang action cam at phone ko nang maghiwa-hiwalay na kami ng 6pm. 2 oras ko kinuha mula Muntinlupa hanggang bahay. Ang takeaway ko dito ay you must do the thing which you think you cannot do. Kung nagpadala ako sa ilog ng tiyan ko, malamang mag-isa si Bray na nag-ride pa Mount Oro. Pero kidding aside, minsan kailangan talagang lumabas sa comfort zone para malaman mo kung gaano mo gusto ang ginagawa mo. Salamat kay Ate Nuna, Sir Juno, kay Bray at Bon. Kung umabot ka dito, salamat sa panonood. See you on the next ride ha. Ride safe at ingat!